Nung sinabihan kami ni Mayan, ay yung ating Mildred kasi nung nagtitinda si Mayan tsaka si Des doon, ako ay nagbabantay. And most of the time, everyday, lagi ko siya nakikita. Tapos sinakulimili pati yung mga bata, malilihan kasi ng wrestling noon. And then I was very, parang nagulat ako nung sinabi ni Mayan through my sister na nag-chat daw sila na stage 4 na yung cancer ni Ate Mildred. I can't believe na ganun kabilis. And then, without hesitation, nung nagtanong ako ng isang kapatira, kasi joyahin din po si Ate Mildred, nagpunta kami doon para manalangin. And nagkaroon ako ng burden sa kanya. Nung makita niya ako, I see the glow in her eyes nung makita niya ako kasi kilala niya ako eh. Yung ngiti niya, iba yung ngiti niya sa akin na makita niya ako sa ospital. And then nagkaroon po talaga ako ng burden talaga na makita ko siya. And then nung kinakausap ko siya, sinashare ko siya ng Word of God. Alam niyo po, sabi niya sa akin, alam mo, natutuwa ako na pumunta ka dito. Kasi alam mo, I want to give up. Sabi niya ganun, gusto ko na mag-backslide sa Lord. Sabi niya ganun. Kasi nahihirapan ako, sabi niya. I ask God na parang hindi niya dinidinig yung prayer ko. Sabi ko, alam niyo po, in-encourage ko sa sabi ko, wag. Neither to think na lumayo sa Panginoon o mag-backslide sa Lord, wag mong iisipin o gagawin. Sabi ko, there's only one God. Sabi ko ganun, we have the hope na magmimiracle ang Panginoon. I testify to her na meron kami kapatiran na isang matanda na senior na cancer victim din na pinagaling ng Panginoon. Sabi ko, let's have faith. Sabi niya, alam mo, may faith ako sa Lord, di naman nawawala yun eh. Sabi niya, it's like, mas maliit pa nga daw sa mustard. Alam niyo po, I was very blessed in her life kasi ang dami-dami niya mga Bible verse na sinasabi niya sa akin, yung mga faith niya doon na sinasabi niya. Sabi niya, alam mo, may pananampalataya ako sa Lord. Gusto ko lang pagalingin niya ako kasi sabi niya, gusto ko makita yung mga anak kong gagraduate, yung dalawang anak ko niya. Sabi ko, sige te, pagpipray natin sa Panginoon. Alam niyo po, nagkaroon di man po nakasama yung iba namin kasama sa intercessor, yung nag-i-intercede sa amin, nagpipray na grupo. Sinasama po namin siya sa prayer. And then, nakadalawang visit po kami sa kanya nung kanina ni Ate Pat. Nag-pray pa rin po kami sa kanya. And then sabi nga nung, alam niyo po, nanaginip po ako. Nanaginip ako nung Monday na in-impress sa akin pag sabi ko, dun sa panaginip ko, 2 patay po ang biglang nabuhay. Pero neither na natakot ako dun sa dream na yun, sabi ko dun sa kapatiran, ano kayong ibig sabihin nun? Alam niyo po, nung pagkagising ko nun, unang iinisip ko agad si Ate Mildred. And then nag-pray po ako sa Lord, sabi ko, Lord, sa Ate Mildred yung naiisip ko, sabi niya, anak, sabi niya sa akin ng Panginoon, talagang, sabi niya, I've granted the prayer ni Ate Mildred, sabi niya gano'n, na-grant niya na yung prayer namin na madatnan niya pa yung graduation ng 2 anak niya, and at the same time, na-prolong pa after ng prayer ng Sunday na yung nasa punta namin. Na-prolong pa siya a few days bago siya kinuha ng Panginoon. At tinapin sa akin ng Lord, dininig ko ng panalangin niya. She need to rest. Hindi ko sinabi kay Kuya Willie yun. Basta nag-pray lang ako, sabi ko, Lord, thank you so much, Lord, kasi sabi ko yung prayer namin, sabi ko, dininig mo. And I believe in my heart na nakapagpahinga na siya. Sabi ko, it's time for Sister Mildred na yung nakapiling niya na ang Panginoon. Kaya yung po ang natatandaan ko kay ate, yung talagang kasi nandun po yung lagi kong prayer, lagi siyang naalala sa pananakit na sa bahay ako. Talaga nagkaroon po ako ng araw-araw na prayer sa Panginoon na, Lord, dinggin mo yung prayer namin kay Ate Mildred, yung design ng puso niya. At alam ko po noong una noon, ayaw niya pang mamatay. Pero alam ko, that day, yung day na yon after namin mag-pray, inyanda ng Panginoon yung sarili niya. Kaya ready na po siya. Sabi nga, sumuka lang daw po siya, and then tumitit na yung mata niya, sabi ni Kuya Willie. At nandun po yung rest niya sa kanya. Kaya patuloy ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi in a shortest time na nakilala ko sa ating Mildred, nakita ko yung faith niya talaga sa Panginoon. Through the darkness I can see your light, and
and you will always shine, and I can feel your heart in mine. Your face I've memorized, I idolize just you. I look up to everything you are. In my eyes you do no wrong. I've loved you for so long, and after all is said and done, you're still you. After all, you're still you. You walk past me, I can feel your pain. Time changes everything, one truth always stays the same. You're still you. After all, you're still you. I look up to everything you are. In my eyes you do no wrong, and I believe in you.